Hello everyone, tara samahan nyo kami mag-deliver ngayon ng isda. At ayan nga po ang mga huli nila, malalaking kulambutan at sari-saring isda na malalaki. Tara guys, samahan nyo po kami ng aking asawa at ng aking anak sa pag-deliver nito at makikita nyo ang isla ng Katakian. Kung gaano kaganda at kaputi ang buhangin. Ayan nga po at kami tinulungan ni Kuya Budo sa pagdadala. Tinulungan ng asawa ko sa pagbubuhat dahil nga ito ay mabigat. Ayan, nililipat na nga po ng aking asawa ang mga kulambutan at ang malalaking isda para nga naman na yung yelo ay sama-sama na kasi napamahagutan po talaga kami sa yelo. Sobra po talagang daming yelo ang kinailangan, 25 pieces na yelo para po hindi siya masira, baka mamaya ma-reject na naman. At syempre, kasama namin ang aking anak sa pagdi-deliver dyan. Ayan nga po at ako ay pinababa ng aking asawa dyan. Ayan. Ayan, at ayan po, patayo-tayo pa akong nalalaman para makita ko ang ibabaw o makita ko po ang mga bato kung baka mamaya ay sumayad ang aming hélice. Oh, ayan nga po, selfie. At syempre, ang mga tanawin, maganda kasi ang ulap ngayon at walang ulan. O, di ba? Ayan guys, malinaw ang tubig dito at kitang-kita nyo naman ang bato. Talagang kailangan ay nasa unahan ako para ang hélice sa likodan ay hindi masira. At ayan na nga po, malapit na nga po kami. Kita nyo naman, natatanaw na ang Katakian. Nakikita nyo ba ang anong kuryente? Dati po wala po ditong kuryente. Pero ngayon, meron na. Naka-line lang po siya sa dagat. May poste. At ayan na, ayan ang bangka na sinasakyan po namin kapag po kami ay pupunta sa Real Infanta at para pumunta ng Kamaynilaan o kayang San Lupalop ng Digdig. At ayan na nga guys, kikita nyo ba yung poste ng kuryente na yan? Dugsong na po yan hanggang doon sa poblasyon, sa bayan. At ayan na nga ang Katakian. Ayan, may mga batang naliligo. Malapit na kami sa aming dinadalhan ng isda. Ayan. May na-reject po dyan at pinakita ang hasang. Medyo maputla na nga po. Dahil nga po sa yelo na nagkulang. Sana nga po ay hindi naman lahat ma-reject. Kulang na kulang po talaga yan sa yelo. Nga guys, pinagalitan yan dyan ang amo niya kasi nga nagtatanong pa siya kung reject daw yun o hindi. Eh maputla nga naman talaga yung nadala naming isda. At binawasan pa yan guys ng presyo. Talagang malupit ngayon, kailangan talaga ay maraming yelo bukas pag naglaot ang asawa ko at ang aking biyanan. Ang lalaki pa naman guys na isda, pero hindi ko alam ang tawag yan. Basta ang alam ko isda, yun lang po. Asawa ko lang po nakakaalam ng isda na iyan. Hindi ko po kasi mga sa ulo lahat ng pangalan ng isda, kadami-dami no. Ayan guys, ayan nga, pinindot-pindot pa. Tinitingnan nga po kung reject talaga. Eh napag-desisyonan pong reject daw po yan at babaan na lang ng presyo para hindi naman masayang at mabili pa din. Kasi po yan po ay di-deliver pa sa kabila. Bukas pa po yan madadala. At nakita nyo po ang napakahaba na isda na yon. Basta po isda. Hindi ko lang po alam ang pangalan. At ayan, meron pa nga po dyan sa inner na ayan. Silang kinukuha. Mga isda pa din po yan. Ayan, mga bitilya. Ayan. Kita nyo po. Oh, malalaki pa rin po ano. Hindi po ako masyado makalapit para mag-video kasi nahihiya ako. Alam nyo naman, talagang ako'y mahiyain ng kunwarian. Hindi naman po lagi. At ayan, kikiluhin na nga po ang aming daladalang isda. Eh, iyan po ay nasa 16.4 kilos. Ayan pa lang po yan, hindi pa po nakikilo yung iba. Kaya hinihintay-hintay lang po namin at makuha pa po ng lagayan. At ayan na nga guys. Unti-unti na siyang kinikilo at pinipili. Ayan, salamat sa inyong panonood. Thank you!